Nang mawala na sa paningin ni Kriza ang marurot na sasakyan ni Nick, tumulikod na siya tinungo ang staff area nila para magpalit na ng uniform niyang pang-server para ituloy na rin ang kanyang naudlot na trabaho. Nagmatigas at di umalis si na Peter sa restaurant kasama ng kapatid. Hinintay ng dalawang matapos ang trabaho ni Kriza upang igiit ang kanilang gusto na magpaturo dito si Patricia ng piano. Pasensya na, puro na talaga ang schedule ko, Peter. Kahit isang oras o dalawa, okay na doon si Patricia. Hindi nga pwede. Ayaw mo ba ng side hustle? Karagdagan din yon, Kriza. Noong una, ayaw na talagang pumayag sana sa magkapatid, ngunit pinagbigyan na rin niya. Dahil naisip niyang sayang din naman ang kikitain niya sa pagtuturo dito. Hindi lang yon, malaki naging offer ni Peter na ibabayad sa pagtuturo niya kung kahit ano pa bang magagawa niya kung hindi ang tanggapin yon. Dalalipin siya ng pera at kailangan niya. Di na nagpatumpik-tumpik pa ang dalaga at agad nang pumayag. Sumagi sa isip niya na baka dahil sa sitwasyon niya kung kaya siya ni Peter tutulungan at sa ganitong paraan lang ang kanyang alam. Tatanggihan niya pa ba ang offer? Siyempre hindi. Malaking tulong na rin yon sa kanila na madrasta niya kung sakali. Sige, titignan ko muna ang schedule ko at isisingit ko ang kapatid mo. Hintayin mo na lang, tawag ko kung anong oras meron akong available, Peter. Nakangiting wika ni Kriza. Salamat, Kriza. Sigurado ako maraming matututunan sa itong si Patricia. Huwag ka mag-alala, behave din naman siya eh. Mabilis lang din siyang turuan. Hindi ka mahihirapang pasan rin siya at baka nga makaklose mo pa siya. Ani Peter na nilingon na ang kapatid na matamang nakatingin kay Kriza. Ngayon pa lang excited na siyang makilala pa niya ang dalaga. Di na hinintay ni Kriza ang lumalim pa ang gabi at nagpaalam na rin kina Peter at Patricia na uuwi na siya. See you soon, Teacher Kriza. Pagpasok ni Kriza ng silid na inuupahan, nakatanggap siya agad ng tawag mula sa madrasta. Mahina ang boses nito at animoy naroon to. Iniindang sakit na alam ni Kriza ang hindi sasabihin sa kanya na madrasta at patuloy nitong ililihim iyon. Tita, sigurado bang ayos ka lang talaga dyan? Natatarantang tanong ng dalaga. Napuno ng pag-aalala ang isipan niya. Di lang ako sanay na mag-isa dito, Kriza, kaya medyo nalulungkot ako. Huwag mo na akong alalahanin. Buong gabi pinag-isipan mabuti ni Kriza kung anong po pwede niyang gawin ng mga sandaling iyon. Marahil nalulungkot pa ang kanyang madrasta kung kaya't ganito siya. Ilang gabi na rin kasi silang magkahiwalay. Kung tutuusin, pwede naman siyang doon tumira. Yun nga lang, medyo malayo at kailangan niya mag-adjust kung gugustuhin niyang dito pa rin umuwi para makasama ang matanda. Nang gabing yon, nag-decide si Kriza na doon na lang umuwi para samahan ng madrasta. Mabutit mabait ang landlord niya. Binalik sa kanyang deposit niya sa room at di na rin siningil sa tubig at kuryente dahil ilang araw lang naman daw siyang doon natulog. Hindi ka ba mahihirapan sa desisyon mong to, Kriza? Unang tanong ng ginang na makitang dalaga nang dumating. Ang weekend dala ang mga gamit niya sa maliit na apartment. Medyo malayo ang lugar na to doon sa trabaho mo, iha. Hindi po, tita. At least panatag ang loob ko kapag kasama ko kayo. Hindi ko kailangan mag-alala dahil hindi kayo nakikita. Noong unang gabing umuwi siya galing sa mahabang commute, hindi niya naabutan ng ginang sa apartment nila. Wala ito roon. Tita, nasan po kayo? Magaling na ba kayo? Oo, may nilalakad lang ako. Babalik din ako kaagad. Kalahating oras ang hinintay ni Kriza bago dumating ang madrasta. Nang hatiran niya to ng pagkain sa kanyang silid dahil doon to agad dumiretso, napansin niyang maga ang kalahati ng braso ng ginang. Napaisip na agad doon si Kriza bago dumating ang madrasta. Mukha rin kasing pagod na pagod ang matanda at hinihiga. Ano nangyari sa braso mo, tita? Tinulungan niyang maupo ang ginang habang di niya inaalis sa mga mata sa mukha ng madrasta. Iniisip niyang may itinatago ito. San po ba kayo nanggaling? Gabing-gabi na eh. Alam niyo naman pong di kayo po pwedeng magpahamog, hindi po ba? Mahina ng immune system ninyo, hindi na kagaya na ng dati. Diyan lang, may ginawa lang ako. Hindi lang sanay ang katawan ko dahil matanda na ako pero kaya ko pa rin naman. Tugon nito na naging malikot ang mga matang iniiwas sa dalaga. Ano pong ibig niyong sabihin, tita? Saang dyan po ba? Mabilis na tiningnan ni Kriza ang palad ng kanyang madrasta nang may makapa doon. Nakita niya na namumula iyon, namamalat at may ilang mga sugat. Hindi man niya to tanongin, alam niyang may ginawa tong trabaho kapalit ng pera. Ano po bang ginawa ninyo, tita? Sabi ko naman po sa inyo, ako nang bahala, diba?
Hindi mo po kailangang pilitin ang sarili mo magtrabaho. Wika niyang dama ang pagiging dismayado dito. Pumatak na ang luha ng madrasta mula sa kanyang mga mata. Huminga na malalim si Kriza para pigilan ang kanyang sarili na maiyak. Ayaw niyang ipakita dito na nanghihina siya. Kung iiyak man siya sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap, siya lang dapat ang may alam at hindi na kung sino-sino sa paligid niya. Tumanggap po ba kayo ng labada o naglinis kayo ng bahay ng iba? Puno ng pag-iingat niyang tanong. Ayaw iparamdam dito na galit siya. Sabihin niyo po sa akin ang totoo, tita. Kriza, pwede po bang wag niyo nang ulitin yon, tita? Pakiusap po. Ako na pong bahala sa inyo, sa atin. Kapag nagkasakit po kayo, mas malaking perang mawawala sa akin dahil mau-ospital po kayo. Napanunok na ng laway ang dalaga. Naramdaman na may bikig sa kanyang lalamunan. Makinig po kayo sa akin, tita. Ako na pong bahala dito dahil bata pa ako. Malakas pa po ako. Naluluha at tahimik na nilagyan ni Kriza ng cream ang mga sugat ng ginang matapos na yung linisan. Pagkatapos pumunta na rin ng sarili niyang silid upang kumuha ng 2,000 at ibigay yon sa ginang. Hindi niya to binabawalan na magtrabaho dahil nahihiya siya. Ginagawa niya yan dahil sa kalagayan ng katawan nito na hindi rin naman mura. Ito po, allowance natin sa pagkain. Sabihin niyo po sa akin kapag kulang at kapag natanggap ko ng sahod ko, bibigyan ko kayo ulit. Magtipid tayo, tita. Pagkasyahin natin sa ngayon ang kung ano meron tayo. Huwag nating ipilit ang wala at hindi pa pwede. Pwede naman po yun, diba? Konting tiis lang po sa ngayon. Kapag nakaluwag na tayo, saka natin pagbigyan ng sarili nating bilhin ng mga gusto natin. Sa ngayon po, higpit sinturon muna tayong dalawa. Sa ganong paraan po tayo makakabangon, tita. Magpilit man, hindi niya napapayagan pa ang ginang na magtrabaho. Hindi pwedeng patitoy magkasakit ng mas malala. Pasensya ka na, Kriza, kung cargo mo para kami ng papa mo. Ayos lang po sa akin yon, tita. Hindi niyo naman po ako pinabayaan eh. Magpahinga na po kayo ng gumaan ng pakiramdam ninyo bukas pagkagising ninyo. Pagpasok ng dalaga ng silid, hindi na napigilan ni Kriza ang umiyak. Hirap na siya. Napapagod na pero hindi niya po pwedeng ipakita yon sa ginang. Ang bigat ng nararamdaman ng puso niya at tayong siya lamang ang nakakaalam noon. Umaapaw na yon. Sobra-sobra na ang bigat nito. Napaupo na lang siya sa gilid ng kama at tinakpan ng bibig upang wag iyong marinig ng ginang na nasa kabilang silid lang. Nakatulugan na lamang niya ang pag-iyak. Pilit na tinatanong ang sarili kung kailan ba siya makakaahon sa sitwasyong yon o kung may pag-asa ba nga bang makabangon. Sobrang hirap na ng sitwasyon nila ng madrasta. Hindi ko alam kung anong kapit pa ang gagawin ko. Patuloy na agos ng tahimik niyang mga luha na tayong saksi doon. Namagising siya kinabukasan, halata ang ginawa niyang pag-iyak. Namamaga ang kanyang mga mata at namumula. Tinakpan niya ng concealer para mapapansin pa rin. Oras na titigan ng kanyang mga mata na makakakita sa kanya. Huwag mong pilitin ang sarili mong magdoble ng trabaho, Kriza. Usal ang ginang habang magkaharap sila sa hapag habang kumakain ng almusal. Bilang pambawi, maaga itong gumising upang ipahanda ang dalaga ng pagkain. Malaki na rin ang ibinawas ng timbang mo. Baka naman mapano ka na kakapuyat at kakabanat ng buto para lang kumita ka ng malaki? Ayos lang po ako, tita. Huwag niyo na po akong alalahanin. Pwede nating ibenta tong apartment? San po kayo titira? Uupa? Huwag, tita. Mahirap mangupahan. Hindi umimik ang ginang. Malagpasan lang po natin tungkol kay Papa. Magiging okay na po tayo, tita. Ito lang naman ang mabigat nating problema. Masasanay din po tayong tumira sa maliit na bahay. Kaya ko naman pong pagtiisan ng lahat basta't sama-sama tayong tatlo. Pagkatapos kumain, umalis na si Kriza ng apartment para pumasok sa trabaho bilang music teacher. Pagkain pa lang niya, binulungan na siya agad ng katrabaho niya. Kanina pa nandyan si Natalia Bentacourt. Hinahanap ka. Anong atraso mo dun? Mukhang may kailangan sa'yo. Napamulagat na doon ang mata si Kriza na nanghahapdi pa. Talaga? Saan? Doon sa labas. Teka, huwag niyong sabing narito ako, ha? Kapag nagtanong ulit ang sabihin ninyo nakalive ako. Ha? Bakit? Basta. Hindi galit si Kriza kay Nati dahil kay Alex. Subalit ayaw niyang maging involved sa babae. Kaya naman ayaw niyang makipagkita dito. Isa pa, nireject niya ang offer nito na malaki sanang tulong sa kanila. Yun nga, dahil may nakaraan sila ni Alex kung kaya dumidistansya siya sa babae.
Tatakbo na sana si Bethany paalis doon upang magtago na makita siya ni Natty na may asar ng ngiti sa kanyang labi. Alam na niyang tinataguan siya ni Kriza, bagay na lalo pang nagpabadtrip kay Natty. There you are. Mabuti naman at nasumpungan din kita. Umayos ng tayo si Kriza. Pilit ang mga ngiti sa labi niya. Hi, Miss Bentacourt. Anong kailangan mo? Gusto ko malaman ang dahilan kung bakit ayaw mong tumugtog ng piano sa birthday ko. Ganun mo ba kaayaw sa akin? Bakit? Hindi sumagot si Kriza. Salit-salita na naging tingin ng mga naroon. Alam ng mga to ang tungkol sa love story ni na Kriza at Alex. Alam din nila na si Natty ang fiancé ng lalaki kung kaya hindi nila mapigilang pagtaasan sila ng kilay. Para sa kanila ang cruel naman ni Alex, napapatugtugin ng piano ang dating nobya sa kaarawan ng babaeng ipinalit dito. Busy kasi ako, puno ng schedule. Hindi ko naman yun po pwedeng i-cancel. Pasensya ka na talaga ha, hanap ka na lang ng iba. No, mariin nitong sagot. Ikaw ang gusto ko. Napanganga mga nakarinig noon at maging si Kriza, napabukas na rin ang bibig ng malaki. Hindi niya alam kung sinasadya ba nitong gawin yon para i-torture siya. Malamang naroon si Alex at makikita siya. Di naman siya tanga para isalpak ang kanyang sarili sa sitwasyong iyon, ngunit ayaw namang magpatalo ni Natty. Wala sa vocabulary niya ang salitang give up. Habang nagtatrabaho si Kriza, mataman siyang naghintay dito. At least bigyan man lang siya ng magandang dahilan nito na kapag nalaman niya saka pa lang niya titigilan ng babae. Nang matapos ang trabaho ni Kriza, hinarangan siya ni Natty. Kriza, let's have a cup of coffee together. Ayan itong parang kaibigan lang na noon lang nagkita. Hindi siya pinatulan ni Kriza na pinipilit na wag kumawala ang init ng ulo sa babae. Kapatid ito ni Nick at di niya po pwedeng saktan. Nilagpasan niya to at diretsyong nagtungo sa paborito niyang kainan. Nagugutom siya. Kakain muna siya bago pumasok sa pangalawa niyang trabaho. Sinundan pa rin siya doon ni Natty wearing designer clothes and high heels kung kaya naman agaw pansin ang itsura ng babae. Napailing na lang si Kriza. Kung hindi ka pwedeng pumunta sa birthday ko, but at least pwede mo ba akong tulungang pumili ng damit na susuotin ko sa kasal namin? Nagpanting na doon ang tenga ni Kriza. Bakit ka naman gagawin yon? Ano ba kita? Magkaibigan ba tayo? Sigaw na niyang hindi napigilan ang sarili. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Wala akong palang makausap ka. Nagulat si Natty sa ginawang niya ni Kriza na hindi pa rin alam na may nakaraan pala ng fiancé niya. Hindi nga. Pero ang sabi ni Peter, meron ka raw good taste. Sagot nito na hindi pinansin ang last line niya. Sige na, pagbigyan mo na ako. Malay mo after this may mamuong pagkakaibigan sa atin. Marian na naging pag-iling ni Kriza. Naniwala ka naman sa damuhong Peter na yon. Iba na lang, wag na ako. Pasensya na pero busy ako. Ines na rin doon si Natty. Paano? Siya lang ang lumalapit, siya pang tinatanggihan. Gusto lang namang mapalapit niya dito para maireto niya sa kapatid. Yun lang ang tanging habol niya doon. Sige na, Kriza, pagbigyan mo na kami. Pupunta dito mamaya si Alex for dinner. Pwede mo kaming saluhan. Ano ba? Sinabi ko nga hindi ba? Bakit ba ang kulit mo? Pwede ba tigilan mo na ako at wag mo na akong kulitin? Hindi mo ako pwedeng pilitin. Sinabi ko na sa'yo, ayoko. Alin ang hindi mo doon maintindihan? Kinalamay ni Kriza ang kanyang sarili na makita niya ang nagulat na reaksyon ni Natty sa ginawa niyang pagsigaw. Napahawak pa to sa kanyang dibdib kung kaya naman agad na nakonsent siyang dalaga. Medyo nakaramdam siya ng awa para sa babae sa pagiging masungit na dito. Pwede ba, Miss Bentacourt? Huwag mo na akong lalapitan at kakausapin sa hinaharap. Hindi lahat ng nasa paligid mo handang makipagkaibigan sa'yo. Wala rin akong pakialam sa love life mo, naiintindihan mo? Gigil na turan ni Kriza na kulang na lang ikutan niya ng mga mata si Natty na natulala. Sa pagkagulat doon, napakurap na si Natty habang nakaawang ang bibig. Hindi rin siya makapaniwala. Hindi siya sanay na tinatanggihan lalo na ng mga kagaya ni Kriza na hindi naman nila ka-level kit sobrang nako-curious talaga siya. Ang lahat ng gusto niya kanyang nakukuha. Kung kaya naman hindi niya wala sa vocabulary, natigilan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya mula kay Kriza. Hindi siya susuko. Hindi niya titigilan ang babae hanggat di niya nalalaman kung ano ang ayaw nito sa kanya gayong hindi siya nito kilala. Hindi rin lahat ng tao gustong makilala kagaya ko. Tahasang pamamarangka pa ni Kriza na tumari ang boses. Bakit nga? Pangulit pa rin ni Natty na hindi pinansin
ang tahasang pagtataboy ng dalaga sa kanya. Lalo pa siyang naging masigasig na alamin kung ano ayaw nito sa kanya. Sabihin mo sa akin para maintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Sa halip sumagot si Kriza, tinalikuran niya si Natty. Alam niyang di sila matatapos ng babae hanggat di niya tinatalikuran at iniiwan to. Sinundan siya ni Natty. Sinubukan ni Kriza ang iligaw ang babae kung kaya naman pumasok siya sa maliit na eskinita para pagtaguan to. Ngunit ang sumunod na nangyari hindi niya napaghandaan at nagpakilabot ng sobra sa dalaga. May dalawang lalaki na bumaba ng van at bigla na lang hinawakan ng dalawang braso ng nahihintakutang si Natty. Ikaw ang fiancé ni Alex, hindi ba? Nagawa pang itanong ng isang lalaki. Hawak-hawak pa rin sa braso ang nagpupumiglas na si Natty. Tiba-tiba, oras na kidnapin natin siya, panigurado. Bibigyan tayo ni Alex ng malaking halaga. Makuha lang niya ang mahal niya. Ngisi ng isang marahang tumango-tango. Bitawan niyo ako. Sino kayo? Kriza, tulungan mo ako. Natutop na ni Kriza ang kanyang bibig ng dalawang palad. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Noon lang niya na-experience na makakita. Sa totoong buhay na may dinudukot sa mismong harapan niya. Gumapang ang kakaibang takot sa kanyang dibdib. Alam niyang siya ang may kasalanan kung bakit nangyari yon. Pinilit na di gumawa ng ingay ni Kriza na di makaalis sa kanyang kinatatayuan kahit pa paulit-ulit sinisigaw ni Natty ang pangalan niya. Nablangkong isipan niya. Akmang pupulas na siya ngunit nakita pa rin siya ng dalawa matapos isakay sa sasakyang dala si Natty na di na nakapalag ng paamoyin ng pampahilo at tuluyang nawalan doon ng malay tao. Kapag sinuswerte ka nga naman, may isa pang babae pre, malamang, kasama yan itong fiancé ni Alex. Makahulugan nitong wika na parabang nahuhulaan na ni Kriza kung anong plano't nasa isipan ng dalawang hudluman. Miss, halika na. Sumama ka na lang sa amin ng matiwasay. Pinilit tumakbo ni Kriza upang tumakas, pero dahil sa nanghihina niyang mga tuhod nagawa pa rin siyang abutan at mahuli ng dalawang lalaki. Nandilim na ang paningin ng dalaga nang bigla siyang sakluban ng sako sa ulo niya at paamuyin ng parehong panyo na ginamit kay Natty. Wala na siyang maalala pa pagkatapos nun. Nang magising ang dalaga, nasa isang abandonadong warehouse na siya. Hindi niya alam ang lugar na yon, parang malayo siya. May tali ang mga kamay at may takip ang bibig ng packing tape. Nasa likod niya si Natty na walang tigil na umiiyak. Paulit-ulit na nagmumura habang tinatawag ang pangalan ng kanyang kuya at mga magulang. Tanggal na ang busal nito sa bibig sa kanyang bibig, kung kaya naman malayo siyang nakakasigaw na bumabalot sa tahimik na lugar na yon. Hindi niyo ba ako nakikilala ha? Nagkamali kayo ng binangga. Oras na malaman to ni mommy at daddy, malalagot kayo sa kanila. Hindi lang yun. Kapag nalaman to ng kuya ko, shut up! Manahimik ka? Sampig dito na isang lalaki na may hawak ng barel. Ang sakit sa tenga ng boses mo. Wala namang masamang ginagawa sa'yo kung makapagbunga nga ka. Lumakas ang iyak daw ni Natty na buong buhay niya ay noon lang nakatikim ng pananakit ng ibang tao. Malakas pa itong pumalaho ng iyak. Hindi na yan matake ni Kriza na sinisisi ng kanyang sarili. Kung maayos na itong kinausap at hindi dinala sa eskinitang yon, wala sana sila sa lugar na ito at ginawang bihag ng mga hindi kilalang lalaki. Nanlisik na ang mga mata ni Natty sa kaharap na lalaki. Tumawa pa sa biglaang pananahimik niya. Balot na balot ang mga mata sa luha. Isusumbong kita sa kuya ko. Sisiguraduhin kong mabubulo kayo sa bilangguan. Pakawalan niyo ako. Ano ba? Let me go. Hindi ka talaga titigil? Gusto mo bang wasakin ko yung damit mo para manahimik ka? Banta ng panibagong lalaki na lumapit kay Natty. Gusto mo yata sikmuraan kita para manahimik ka eh. Mariing na ipikit ni Kriza ang kanyang mga mata. Lalo pang nilamon ng pagsisisi ng mga sandaling ito sa nararanasan nila. Sige lang, gawin mo. Saktan niyo pa ako. Atungal ng iyak ni Natty na hinamon ng mga lalaking napipikon na sa kanya. Akmang sasampigahin naman siya ng unang lalaki nang pigilan siya ni Bogart, ang leader ng kanilang grupo at utak ng pangidnap sa dalawang babae. Hindi pwedeng malatay ng pasa ang heredero ng mga Bentacourt. Kilala niya ang kapatid nitong magaling at matinik na abogado. Oras na malaman itong silang may gawa, tiyak, hahabulin sila ng abogado pagdating sa nag-iisang kapatid. Kahit sang lupalop pa sila magtago. Gagawa't gagawa ng paraan. Hindi naman pamilya nila ang binabangga nila, kundi ang fiancé ni Alex.
Si Alex ang may atraso sa kanila at hindi ang pamilya ni Nati. At dahil konektado ito kay Alex, ito ang pinunteriya. Tama na, huwag mo siyang sasaktan. Ani Bogart na kadarating lang sa lugar. Lumapit to sa mga tauhan at tinapik ang balikat. Ang ingay niya, boss eh. Nakakarindi ang boses. Kamot ito sa ulo na halatang nauubos ng pasensya sa paggawa ni Nati. Ako nang bahala. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Kapag yan nagkagasgas, bababa ang presyo niyan. Kaya't pigilan mong sarili mo kung ayaw mong parosahan kita. Naintindihan mo? Makahulog ang wika ni Bogart na hindi na natutuwa sa alipores. Sige po, boss. Sorry po, hindi ko na uulitin. Tabi dyan, lumayas ka sa harapan ko bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Ano kaya ang mangyayari kay Nati at Criza? Ngayong hawak siya ng mga lalaking may galit kay Alex. Magawa kayang aminin ni Criza kay Nati ang dahilan kung bakit ayaw niyang makipaglapit sa dalagita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.